Grupo ng Concerned Citizens at Taxpayers sa Korte Suprema, utusan nito ang Office of the Vice President na isauli sa kaban ng bayan ang natanggap at ginastos nitong 125 million na confidential funds noong 2022. Naging kontrobersyal ang pondong ito dahil inirelease ito ng Budget Department sa OVP mula sa contingent fund sa basbas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang sabi ng petitioners, hindi raw nasunod ang tamang proseso dito, kaya dapat ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ito o labag sa saligang batas. Respondents sa petisyon ng OVP, Office of the Executive Secretary at Department of Budget and Management. It's a usurpation of legislative power. This is actually a circumvention of account. Dahil inirelease ito ng Budget Department sa OVP, mula ng petitioners, hindi raw nasunod ang tamang proseso dito, kaya dapat ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ito o labag sa saligang batas. Respondents sa petisyon ng OVP, Office of the Executive Secretary at Department of Budget and Management. It's a usurpation of legislative power. This is actually a circumvention of accountability. There is really no item of confidential funds in the 2022 Government Appropriations Act for Vice President. Sa 6 na taon ni Leni Robredo as Vice President, never... Brad, naipasok mo pa yun. Naalala ko yung ex kong historian eh. Meron ba kayong shota na katulad nitong mama na ito? Na ano, pagka may issue, ibabalik yung dati. Yung tagal-tagal na, maipasok lang. Naipasok mo pa yun, Brad. Grabe ka. Para kang walang panty, ay walang yag balls, ay walang parang babae. Hindi ko sinasabing mga babae, mga historian Pero alam nyo naman, hindi naman lahat pero maraming mga babae, di ba umamin kayo, nagiging historian kayo pag nag-away kayo ng jowa ninyo, babalik nyo yung lahat-lahat. Yung iba nga 3 taon na, hindi pa makamove on, animal na yan. Di ba? Iba naman, ganyan. Isipin mo na ipasok niya pa si Leni. Wala naman daw confidential fund si Leni. Wala naman siyang silbi. Ano man silbi ni Leni? Ano bang ginawa niya nung panahon ni PRRD? Wala. Naku sana all, sabi ni Garski. Shout out sa mga ex ko na hindi makamove on. Naipasok, tingnan nyo Meron akong tanong sa inyo, Brad. Kine-question nyo si BP Sara. Sige, kung kailangang ikulong si Sara, ikulong ninyo. Hindi ako maghuhusga kung tama ang ginawa ni Sara o mali. Bahala kayo, bahala ang korte mag-solve niyan. Wala sa akin ang paghuhusga. Ang kine-question lang namin, Brad, eto. Bakit si Sara lang ang hinihingan nyo ng confidential funds? Bakit si Sara lang ang sinasampahan ninyo? Seriously, si Sara lang ba ang may confidential funds? Di nagbumuka kayo mga double standard. Itong mga dilaw na ito, pinapakita nila, pinapatunayan nila yung mga pagkalaos nila. Mabalik tayo dun sa mga vloggers na basta lang makahanap, naghahanap ng mali sa Banateros Brothers. Pag nagkamali, sasawsawan nila. O sawsaw naman yung mga hindi makamove on. Sus Mariosep. Irrelevant na kayo ngayon sa tingin ninyo makakalamang kayo dahil binabanatan si Sara, sawsaw naman kayo. Di ba? Ang dami pong ang daming sawsawera dito sa Pilipinas. Pambira Ang galing, hindi totoo. Ang galing mo, Brad. Naipasok mo pa si Leni. Wow. Naman, please naman, don't compare Leni kay Sara. Siguro, i-compare mo si Leni kay Contiveros. Ayan, trapo. Yung kalaki-laki ng mga billboards. Ang layo pa ng eleksyon. Ipaglaban ng magsasaka, mukha niya nakalpaskil. Ganun. Hindi, sa totoo lang, anong naging silpi ng dilaw? Wala. Kinuha nyo kay Marcos. Sabi nyo, diktador si Marcos. Kinuha ninyo, anong naayos ba? Buhay na ako nun, Brad. Kaya alam ko, mas humirap tayo kaysa nung panahon ni Marcos. Real talk po, angat pa tayo sa buhay nung panahon ni Marcos. Senior hindi itong junior. Senior. Kinuha-kuha ninyo Rotational brownout tsaka ang napala natin. Naman, pasok mo pa si Leni. Huwag mo ipasok dilaw kasi babulagta kayo lahat. humingi. Ay, grave threat yan, Coach Oli. Hindi yun Baka gumaya ka dun sa vlogger na abogado. Hindi grave threat yung bubulagta. Ibig sabihin, bubula ang bibig nyo dahil matatameme kayo. At never binigyan ng confidential or intelligence funds. So, dahil nga yung 2022 budget, budget pa na yan yung kanyang outgoing budget, wala ring confidential and intelligence funds. Ang pondong ito ayon sa COA ay nagastos ng OVP sa loob ng 11 araw.
Dapat po yan dumadaan sa tamang proseso. Sabi mo alam. Hindi yung basta nagustuhan lamang, O di, parang whim ireklamo nyo rin si Marcos. Ireklamo nyo rin si Speaker. Ireklamo nyo rin yung kung ano. lamang, gagastusin yung pera ng Aking bayan. kinatandaan. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte, ang inihaing petisyon, pagkakataon para tuluyan ng maisarang usapin. Malugod po naming tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Yun, very good answer. Korte Suprema ang magiging daan para matapos na yung usapin na ito. Kasi pag sa Korte Suprema ay sinabi, tama yung ginawa ni Sara, finish na. So, di ba? But anyway, ito again, kung mali si Sara, mali. Kung tama siya. Hindi po yun ang issue sa akin. Dapat ang batas applicable sa lahat. Sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Sinisilip nyo si Sara eh. Halatang halata kayo. Huwag nyo itanggi. Kasi kung itatanggi nyo, ang baba ng tingin ninyo sa utak ng mga Pilipino. Ginagawa nyong tanga mga Pilipino. Sinilip nyo si Sara. Bakit? Nasaktan kayo nung tinawag kayong tambaluslos. Bakit? Tinik sa pangarap ninyo. Kaya saktong-sakto yung sinabi niya. In your dreams, don't be tambaluslos. Eto meron lang akong gustong maikwento sa inyo. Meron akong kaibigan na kasamahan ko dati. Tapos, nagkakakwentuhan kami. Kailan lang, alam ko, kikita nyo, magkakasama pa kami. No, may nakakwentuhan tayo. Sabi ko sa kanya, Brad, ingat kayo. Kami, na sa tingin ninyong oposisyon, hindi kami ang problema. Kasi kami, dadakdak lang kami. Ang ilalabas namin kung ano yung totoo. Ire-reflect lang para lang kaming salamin. Kung sinong humarap sa salamin, yun ang makikita mo. Yun lang po kaming tinatawag ninyong oposisyon. Kaya, huwag kayong mag-alala sa amin. Dahil hindi namin, kasi kina-question, sinisira nyo ang pagkakaisa na plano. Sinisira nyo ang pagbangon ng bayan na to. Sabi ko, huwag kayong mag-alala sa amin. Hindi kami ang sisira sa pagkakaisa. Hindi kami ang sisira sa pagbangon ng bansang ito. Salamin lang kami ng katotohanan kung ano ang tunay na nangyayari. Pero tandaan mo to, pag ang gumalaw sa loob, within your circle, sa mga kasamahan ninyo, giba yung sinasabi nyo at pinagmamalaki ninyong pagkakaisa. Ngayon, sino ang lumalabas na tama? Ako o ikaw, Brad? Di ba? Sinong sumira sa pagkakaisa? Kami ba? O si Tamba? Asan ang problema ng pagkakaisa ngayon? Bakit nagkakahiwalay ang pagkakaisa? Naalala ko tuloy yung isang verse. Sabihin yung verse o kasabihan? Division is from the devil. Sino? Ano ang dahilan? Bakit nagkakawatak-watak kayo? Lumalabas ngayon kami pang banateros parang nagdidikit sa inyo 'di ba? Tanungin mo si Sara, tanungin mo si Marcos, tanungin mo kung sino ang sumisira. Si Ram. Paano magkakaisa? Yung pinsan ng sumisira. Kaya nga sabi ko kay Marcos, tanggalin mo yan si Tamba. Hindi matutupad yung pangarap ninyong 20 pesos at pagkakaisa hanggat nakaupo yan, pustahan tayo. Walang pagkakaisa dyan. Pangarap yan. Ang gusto niya, tandaan po natin ang pagkakaisa may kasamang sakripisyo. Hindi yung pagkakaisa, sumunod kayo sa akin, mga peste kayo. Ako masusunod, I will call the shots. Lahat ng gusto ko, umuo kayo. Okay kayo. Pag hindi kayo umuo, tanggal kayo sa listahan. Hindi ganun ang pagkakaisa. Ang pagkakaisa, sacrificial. Give and take. Hindi nagsasakripisyo Kita mo ngayon. Sige nga, tanungin ninyo yung mga ensimada vloggers. Kami ba na tinatawag ninyong oposisyon ang sumisira sa pagkakaisa o yung amo nyo? Ngayon naman, tutukan natin ang mahirap na tungkulin sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa at pagprotekta sa ating mga mag-aaral at mga kawani ng Department of Education mula sa lahat ng uri ng banta at pang-aabuso. Kinukunan pa namin ng pahayag ang Office of the Executive Secretary at DBM. Pero dati nang sinabi ng Office of the Executive Secretary, inaprubahan ang hiling ng OVP sa ilalim ng 2022 Contingent Fund. Bilang bagong halal na opisyal ng gobyerno, kinailangan raw ni Duterte ng pondo para sa mga bagong programa. Sinuportahan daw ito ng Pangulo kaya inilabas ang pondo sa rekomendasyon ng DBM. Ang DBM, sinabi noon na release ang nangyari at hindi transfer ng pondo. Nakakarga raw ito sa 7 billion peso contingent fund ng gobyerno.